Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 8:09 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sang Iloilo, kag kaingon nga mga probinsya. Mga pananawon sa likod sang mga balita. Inyo mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita nga magasugata sa inyo nga aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sang Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yarian! Radyo Pilipinas Iloilo News! Mayong aga Pilipinas, maayong aga Western Visayas. Adlaw sang Lunes, August 17, 2026. Ako ang inyo tagbalita, Hope Tarichante, kagining Radyo Pilipinas Iloilo News. Kagkaron sa mga headlines. PBBM Pro-Poor Housing isa sa gihapon sa nagapanguna sa pinakaulihing nga survey sang SWS. Governor Castro kag mga barangay kapitan sa Capiz nagpasalamat kay Presidente Marcos sa nabaton nga bawat barangay makikinabang fund. Probinsya sang Iloilo naka-record sang napulo kapatay sa leptospirosis. Iloilo PHO may panawagon sa mga na-expose sa kontaminado nga tubig ukon naglusong sa tubig baha. Police Regional Office 6 kag DILG Region 6 ginpangunahan ang region-wide awareness campaign para sa Unified 911. DSWD SLP nag-release ng 900,000 pesos nga assistance sa SLP Association sa Bugasong Antique. Kag First Lady Liza Araneta Marcos nanguna sa pagpanagtag sang bugas sa mga senior citizens sa Bacolod City. Philippine Standard Time 8:12 sa aga. Pilipinas. Radyo Publiko Radyo Pilipinas. Kag sa detalye na sang mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Padayon nga nakakuha sa mabaskog nga public approval ang expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga pagpatuman sa mga programa sa pabalay para sa pro ukon poor net satisfaction rating nagsaka sa plus 48 sa pinakaulihing nga social weather station survey. Ang maayo nga rating nagapakita sang 3 ka puntos nga pagtaas gikan sa nagligad nga plus 45 nga na-record sa first quarter sang 2026 SWS survey nga nagapabilin nga ang pro-poor housing program sang gobyerno isa sa top-rated areas of governance sang administrasyon. Sa pinakauli nga SWS Governance Report Card, base sa isa ka survey nga ginhiwat halin June 20, tubtub 29, nagapakita nga ang pabalay nagarangko upod sa edukasyon, bulig sa mga imol, paghimo sa mga oportunidad sa trabaho, sensya kag teknolohiya, seguridad sa pagkaon kag iban pa nga importante nga areas sa diin ang administrasyon nakabaton sang positibo nga pagbaton sang publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpanindugan si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga hindi pagpahanugutan ng Estados Unidos ukon anuman nga pungsod nga himuon base o kon maglunsar sang offensive actions
gikan sa Pilipinas sa oras nga mayara sang pag-atake o kon pagsakop sa Taiwan. Sa isa ka pahayagin siling sang presidente nga ang paglapas ini sa tikang sang pungsod nga mapabilin ang kalinong kamalig-on sa rehiyon. Ginsiling niya nga nakatutok ang Pilipinas sa depensa kag teritoryo sini kag ang mga pareho nga inisyatiba ang mas ginasuportahan sang gobyerno. Ginsiling sang presidente ang pagpanugot sa anuman nga pungsod nga gamiton ang mga base o kon teritoryo sa Pilipinas para sa pag-atake, mag-invalidate lamang sa mga polisiya kag mga tika nga ginapatuman na sang Pilipinas sa sulod sang madamo nga tuig. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpabutyag sang iya pagpasalamat sanday Governor Freddy Neil Castro kag mga barangay kapitan sang Capiz kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa pagpanagtag sang bawat barangay makikinabang fund. Ginpahayag sang gobernador nga ang pagkabalaka ni Presidente Marcos para sa kabarangayan pareho kadako sang kantidad nga ginhatag sa mga barangay. Madumduman nga nagpanagtag sang tig 200,000 pesos sa kada 473 ka barangay sa Capiz Provincial Government pinaagi sa Liga ng mga Barangay Provincial Federation Office sining karon lang sa provincial capital sa Rojas City. Sa iya pagbisita sa Capiz, andamlag lang, ginpahayag ni Presidente Marcos nga ang inisyatiba nagatuyo nga dalon ang mga serbisyo sang national government palapit sa grassroots kag siguraduhon nga makita sa mga Pilipino ang impact. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Para naman sa iban pang balita lokal, probinsya sang Iloilo, naka-record sang napulok ka napatay sa leptospirosis. Iloilo PHO may panawagon sa mga na-expose sa kontaminado nga tubig o kon naglusong sa tubig baha. Si Marian Grace Serenieta sa report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Naka-record 10 nga napatay sa leptospirosis ang probinsya sang Iloilo, ang Provincial Health Office sining nga tuig. Ginpahayag ni Dr. Maria Socorro Quinion, Chief sang Iloilo PHO, naka-record ang probinsya sang 84 ka kaso, humalin Enero 4 tugtub Agosto 8, kag may pulo nga napatay. Sa pulo nga napatay, tig-2 na record sa Dingli kag Dueñas, kag tig-1 naman sa Dumangas, Oton, Barotac Nuevo, Saraga, San Dionisio kag Concepcion. Dugang pa ni Dr. Quinion nga sa 84 nga kaso sang leptospirosis sa probinsya, 32 ang agricultural related o kung mga mangunguma nga nagtubog o kung nagpananom. Kalaban na naman sa mga nagka-leptospirosis ang yara sa edad 40 anyos pasaka. Panugyan ni Dr. Quinion sa mga mangunguma o kung nakatubog sa tubig baha, mag-inom sa prophylaxis kung may exposure, kung sa diin sara makapangayo sa mga sentro o kung magpalihog sa barangay health workers. Sa mga may pilas naman nga nagtubog, panugyan ni Dr. Quinion nga kinahanglan inibulngon sa Rural Health Unit agon mapunggan ang leptospirosis. Ang leptospirosis isa ka sakit nga nagahalin sa ihi sang ilaga kag ibang pangahigko sang sapat nga nagahalo sa kontaminado nga tubig. Makasulod ini sa lawas pinaagi sa samad, mata, ilong o konbaba. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa piyak nga bayin, PRO6 kag DILG Region 6 ginpangunahan ang region-wide awareness campaign para sa Unified 911. Si Paul Tarosa sa report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Madidalagon nga ginpatigayon sa Police Regional Office 6 kag Department of Interior and Local Government Region 6 ang region-wide ceremonial posting of posters and awareness campaign para sa Unified 911 sa syudad sang Iloilo. Ginpangunahan ni PRO6 Director Brigadier General Randolph Tituanyo kag DILG Director Juan Jovian Ingeniero ang kahiwatan. Katuyuan sa aktibidad nga basang karon pang ihibalo sang publiko tuy sa Unified 911 bilang emergency hotline para sa madasig nga pagpaayos ang bulig kung may emerhensya o kung krimen. Bilang kabahin sang programa, ginpahamtang ang mga Unified 911 awareness posters sa mga gindesignar nga mga lugar agud mas mapalapnag pang impormasyon toy sa emergency hotline sa bugos nga Western Visayas.
Sunod kay Police Brigadier General Randolph Tuanyo, dako nga bulig ang Unified 911 bangod 3 lang ka numero ang idayal sa mga pumuluyo kag madasig na sila marespondihan. Base sa records ng PRO6, nakabaton ang Unified 911 Satellite Command Center sa Laganes sang 258 emergency calls halin sa ginlunsar ini sang Hunyo 2026. Ang tanan nga tawag gilayon nga naaksyonan nga may average response time nga kapin 5 ka minuto. Nagapati si Tuanyo nga paagi sa emergency hotline. Mas madasig ang pagpangayos ang bulig kag mas mapadasig ang koordinasyon kag pagresponde sang mga natungdan nga ahensya sa tiun sang emerhensya. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang 24 ka wanted persons nadakpan sang PRO6 sa sulod lang sang 24 oras nga manhunt operation. Si Paul Tarosa sa report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Dakpan sa Police Regional Office 6 ang 24 ka wanted person sa sulod sang 24 oras nga manhunt operation sa Western Visayas. Lakip sa mga nadakpan ang 4 ka top 10 most wanted persons sa provincial, city kag municipal levels. Isa man sa nadakpan ang number 2 provincial level most wanted person sa Guimaras nga may kaso nga 4 counts of rape. Nadakpan man ang number 4 provincial level most wanted person sa Iloilo nga may 3 ka kaso sang qualified rape of a minor. Naaresto man ang number 7 city level most wanted person sa Bacolod City nga may kaso nga homicide kag ang number 2 municipal level most wanted person sa Iloilo nga nagapangatubang sang kaso bangod sang paglapas sa Republic Act 10591 ukon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Sunod kay PRO6 Director Brigadier General Randolph T. Tuanyo, padayon nga pasangkaron sang PRO6 ang koordinasyon kag operasyon agon madakpan ang mga ginapangita sang layi. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa piyak nga bahin, mga mayor ng infrastruktura ginaplanuhan sa Pandi Azucar Island sa Concepcion, Iloilo. Yari ang report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagsapol ang Iloilo Provincial Government kaupod ang mga opisyal sa Banwasang Concepcion kag mga lideres sa Pandi Azucar Island agud tapuson ang ginaduso nga development framework sa isla. Ginambalanan day Provincial Administrator Raul Banyas kag mga stakeholders. Ang mga infrastruktura nga ipahamtang sa isla lakip na ang Concepcion Food Hub kag ang Mangrove Eco Park. Naistoryahan man ang iga-disenyo nga mga tourism circuit kag pagpahamtang sang masaligan nga water supply system agud masiguro ang premium experience sa mga bisita. Ang inisyatiba kabahin sang turista sa barangay program ni Governor Arthur Defensor Jr. nga nagatuyo nga ibutang bilang sentro sang mga aktibidad sa turismo ang mga barangay. Sakop sang Pandi Azucar ang mga barangay sang Talutuan, Tambaliza kag Makatunaw. Ginapabugal sang lugar ang mga natural nga atraksyon kaangay sang Mount Manaphag, Lumpatan Rock Formation kag matahom nga mga baybayon. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang provincial ordinance nga magkabulig pabaskog sa mga pamatanon sa pagpanguma aprobado sa sangguniang panlalawigan sa ikatatlo kag pinal nga pagbasa si JP Herva sa report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Aprobado na sa katatlo kag pinal nga pagbasa sang sangguniang panlalawigan sa Iloilo ang ordinansa nga ginduso ni Board Member Isara Javier, Presidente sa Panlalawigang Federasyon ng Sangguniang Kabataan, tuhoy sa pagpabaskog sa mga pamatanon sa patag sang pagpanguma kag agri-negosyo. Sunod kay Javier, ang Provincial Ordinance No. 2026-363 ukon ang Rural Youth Development Farmers Ordinance of the Province of Iloilo nagatuyo nga ma-institutionalize ang mga programa nga mangin permanente nga kabahin sa provincial kag local youth development policy. Mapabaskog ang mga masunod nga mga leader, innovator kag negosyante sa agrikultura kag maduso ang seguridad sa pagkaon, nutrisyon, kag sustainable agricultural practices sa mga komunidad. Sinalom sa ordinansa, magapartner ang gobyerno sa mga bulutuan, kooperatiba, kag pribado nga sektor agon maghatag sa paghanas, paggiya kag palangabuyan sa mga pamatanon. Kabahin man sa mga target nga mapatuman sa idalom sang ordinansa ang paghatag sa incentive kag awards sa mga dalayawon nga pamatanon kag mga organisasyon. Nagapati si Javier nga dako ang papel sang pamatanon sa pagbuhi sang agrikultura
pagi sa paggamit sa modernong nga teknolohiya, climate smart practices kag innovative nga business model. Ang ordinansa ni Javier ang ginalauman man nga manginsabat sa ginakahangawan nga padayon nga pagdubo sa numero sa mga pamatanon nga nagapakigbahin sa agrikultura samtang nagatigulang na ang edad sa mayorya nga mangunguma. Para sa Bagong Pilipinas, JP Havas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa gihapon sa probinsya sang Iloilo, Otop Hub sang Leon bukas na sa publiko. Si JP Hervas sa report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Bukas na sa publiko ang One Town, One Product kung Otop Hub sang Leon nga nahamtang sa Leon Pasalubong Center sa Barangay Poblasyon. Ang hub magaserbe nga lugar para sa pagbaligya kag pagpakilala sa malukang nga produkto sang banwa. Ini ginalauman nga magdala sa mas mataas nga kita sa mga lokal nga negosyante samtang ginapabugal ang pinasahi nga produkto, abilidad kag kultura sang komunidad. Ang pagbukas sang hub ginpaunahan ni DJ Iloilo OIC Provincial Director Maria Doreta Chavez kag Leon Mayor Maria Lina Hulipas, kaupod sa Iloilo 2nd District Representative Cathy Goriseta kag ane Representative Mike Goriseta. Ang proyekto nagapakita sa parang pagbililigay sang DJ Iloilo kag Leon LGU agon mapasangka ng mga oportunidad sang lokal nga mga negosyo. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. DSWD SLP nag-release ng 900,000 pesos nga assistance sa SLP Association sa Bugasong Antique. Si Marian Grace Arenieta sa report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nag-release ang 900,000 pesos nga assistance sa Sustainable Livelihood Program sa Department of Social Welfare and Development Field Office 6 sa Sirac Balangaw Association, gikan sa Barangay Igbalangaw, Bugasong Antique. May 30 ka miyembro nga Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4-piece beneficiary ang nasambit nga SLPA. Pagkausaron sa asosasyon ng pondo para sa pagtukod sa laundry shop project, agad may income ang mga miyembro. Nagpabutyag naman si Bugasong Municipal Mayor Victor Condes sang iyang suporta para sa kadalagan sang implementasyon. Yara sa pag-release ang pondo sa SLP Provincial Monitoring and Evaluation Officer Ronald Comeros, Monitoring Project Development Officer Eileen Denosta, kag Implementing PDO Jake Dionela. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Areniata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang ginpangunahan ni First Lady Marie Louise Liza Araneta Marcos, kaupod Sanday Bacolod City Mayor Greg Gasataya kag Representative Albi Benitez sa pagpanagtag sang libre nga bugas sa 2,000 ka senior citizen sa syudad sang Bacolod. Kabahin ini isang programa nga mula sa puso para sa pamilya nga nagatuyo nga makabulig sa mga kubos nga Pilipino. Suno kay Mayor Gasataya, target sang lokal nga panguluhan nga matagan sang libre nga bugas ang 35,000 ka senior citizen nga nagaedad 65 pataas kag wala nagabaton sang pensyon ukon ayuda halin sa gobyerno. Madumduman nga sang July nagpanagtagman ang lokal nga panguluhan sang tig 10 pesos per kilo nga bugas sa mga benepisyaryo sa idalom sang bawat bayan makikinabang programa. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa gihapon sa syudad sang Bacolod, nagbaton sang kabugusan nga 4.14 million pesos nga Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o kun uplift assistance ang masobra 2,000 nga kwalipikado nga benepisyaryo sa Bacolod City gikan sa DSWD NIR. Ginhiwat ang payout humalin August 10 tubtob 12 sa SM City Bacolod kung sa diin 624 ka benepisyaryo ang nagbaton sang August 10 may 643
sang August 11 kag 805 sang August 12. Ang payout ginpatuman pinaagi sa kooperasyon sang LGU sang syudad sang Bacolod, Land Bank of the Philippines, BPI kag dito. Ang Land Bank kag BPI nagbulig sa pagparehistro sang benepisyaryo kag nagsabat sa mga concern may kaangtanan sa account agud suportahan ang pagbalhin sa account-based transactions, samtang ang dito naman ang naghatag sang libre nga koneksyon sa Wi-Fi agud mapadali ang pag-transact sang benepisyaryo paagi sa Uplift online system. Ang Uplift isa ka social protection program sang gobyerno nga nagahatag sang financial assistance sa poor, near poor kag low income families nga apektado sang pagsaka sang presyo sang gatong, kuryente kag ban pa nga basic commodities. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagbato naman sang kapin 1.8 million pesos nga makinarya, kagamitan kag farm inputs ang gasang-gasang Pinamantawan Farmers Association Incorporated sa San Carlos City, Negros Occidental. Ang suporta gin-turn over sa Department of Agrarian Reform, Negros Occidental 1 North sa association nga ginabugusan sang 70 ka mangunguma. Lakip sa mga ginhatag ang floating tiller, mechanical rice thresher, single pass impeller, Euler rice mill construction materials, knapsack sprayers, spades, weighing scales, kag 300 kasako sang organic fertilizer. Naghiwat man ang DAR sa mga paghanas tuhoy sa climate smart rice production, integrated pest kag water management, rice trading, business planning, climate change kag food security. Pinaagi sa programa ginalauman nga magauswag pa ang produksyon sang humay, mabuhinan ang manual labor kag mapabaskog pa ang kapasidad sa mga manguma sa pag-atubang sang pagpanghangkat nga dala sang bagyo kag El Nino. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang sa katapusan nga balita, Pope Leo XVI gin-appoint si Archbishop Medifil Billones bilang Apostolic Administrator sang Diocese of Kabangkalan. Si Marian Grace Serenieta sa report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Gin-appoint ni Holy Father Pope Leo XIV si Most Reverend Benefil Billones, Metropolitan Archbishop of Haro bilang Apostolic Administrator sang Diocese of Kabangkalan. Ang appointment ang ginanunsyo pinaagi sa sulat gikan sa Dicastery of our Bishops sa Agosto 11 nga ginrelease sang Biyernes Agosto 14. Gimpayag sang Archdiocese of Haro nga bilang Metropolitan Archbishop ug Apostolic Administrator, iga-oversee ni Archbishop Billones ang Diocese of Kabangkalan nga isa sa mga suffragan diocese sang Archdiocese of Haro sa caretaker capacity tubtob nga maiga-appoint ang Santo Papa bilang bag-o nga bishop. Ang lihok matapos nga ginhiwat ang installation ni Bishop Louis Galbenes bilang Bishop of Bacolod malapit 3 ka bulan matapos nga ginhalin siya ni Pope Leo halin sa Kabangkalan kung sa diin nagserbisyo siya sa sulod sang 8 ka tuig. Ginulisa ni Bishop Galbenes si Bishop Patricio Buzon nga nagretiro na nga nanguna sa Diocese of Bacolod sa sulod sang 10 ka tuig. Si Archbishop Billones naman ang anay auxiliary bishop sang Cebu kag nagserbisyo bilang arsobispo sang Haro humalin Abril tuig 2025. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ang oras sa Radyo Pilipinas sa alas 8:32 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Kagamayad tong mga balita nga natipon sang Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Magpabilin nga naka-follow sa Radyo Pilipinas Iloilo para updated sa mga hitabo sa Western Visayas. Pilipinas. Radyo Pilipinas. Kaupod si Engineer Roy Louis Kaipang kag Rochelle Jones Sotahero sa engineering team. Isa ka maulanon nga aga Pilipinas para sa Bagong Pilipinas, ini si Hope Torichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.